siya makahinga. Ang nilalang ay may mukha ng lalaki. Ngumiti ito, at sa isang iglap, mamuka ang bibig, mas malapad kaysa sa kayang gawin ng tao. May mga ngiping nakakurba papaloob. Gutuom, bulong nito. Tumakbo si Evan pataas. Hindi alam ng marami, pero may mga mall na may sariling lihim. Sa umaga, masaya, maliwanag, punong-puno ng tao. Pero pagsapit ng gabi, may mga lugar na hindi na dapat pinupuntahan. Ganito nagsimula ang kwento ni Evan, isang bagong empleyado sa security ng Silver Crown Mall. Unang araw niya noon, bawal kang bumaba sa basement level B4, sabi ng senior guard habang inaabot ang susi. Bakit po? Tanong niya. Hindi sumagot ang matanda, ngumiti lang ito ng pilit. Walang dahilan para bumaba ka roon. Pero napansin ni Evan, walang CCTV na nakakabit pababa. Walang ilaw sa hagdan papuntang B4. At higit sa lahat, walang empleyadong gustong pag-usapan iyon. Ilang araw ang lumipas, may announcement sa mall. Attention please, may nawawalang bata. Normal lang sana iyon, pero napansin ni Evan na madalas mangyari. Hindi na isa, hindi na dalawa, laging bata, o minsan mga janitor na biglang hindi na bumabalik. Kapag nagtatanong siya, lagi lang sinasabi, lumipat na, umalis na, hindi na bumalik, parang may script silang lahat. Isang gabi, habang nag-round siya, may narinig siyang tunog. Parang may bagay na dumudulad sa sahig. Sumunod siya sa ingay hanggang sa likod ng food court. May malaking metal door, may marka ng kalmo, at sa ilalim ng pinto, may tumutulong dugo. Kinabukasan, hindi siya mapakali. Kaya nang mag-isa siya sa duty, binuksan niya ang pintuan. Mabaho, amoy basang lupa, at nabubulok na karne. May hagdan pababa. Habang bumababa siya, naririnig niya ang tunog na parang may humihinga. Hindi tao, masyadong malalim. Pagdating niya sa dulo, nakita niya ang lumang storage room. At doon niya nakita ang balat. Malaking balat, parang ahas, pero kasing haba ng boss. Biglang may gumalaw sa dilim. Dalawang mata ang kumislap, dilaw, at unti-unting lumitaw ang mukha. Mukha ng tao, ngunit ang katawan, mahaba, kaliskis, dumudulas sa sahig. Hindi siya makahinga. Ang nilalang ay may mukha ng lalaki. Ngumiti ito, at sa isang iglap, mamuka ang bibig, mas malapad kaysa sa kayang gawin ng tao. May mga ngiping nakakurba papaloob. Gutuom, bulong nito. Tumakbo si Evan pataas. Naririnig niya ang mabilis na pagdulas ng katawan nito sa likod niya. Parang may malaking cable na hinahatak sa sahig. Nakarating siya sa pinto at sinara iyon. Tahimik, akala niya ligtas na siya. Hanggang sa may marinig siyang mahina. Katok mula sa kabilang panig. Kinabukasan, kinausap niya ang matandang guard. Hindi na ito nagtago ng sikreto. Hindi yan basta halimaw, sabi nito. Noong itinayo ang mall, may natagpo ang kuweba sa ilalim. May sinaunang ukit doon. May nilalang na sinasamba. Tinawag nilang tagapagbantay ng lalim. Para matapos ang konstruksyon, pinakain nila ito. Una hayop, pagkatapos, tao. Nanlamig si Evan. Hindi pwedeng totoo iyon. Tinignan siya ng matanda. Bakit sa tingin mo may nawawala? Isang Biyernes ng gabi. Punong-puno ang mall. Sales. Masaya ang lahat. Pero alam ni Evan, may mangyayari. Biglang nawalan ng kuryente. Nagkagulo ang mga tao. At mula sa madilim na escalator, may lumitaw na mahabang anino. Sigawan. Isang babae ang hinayla pababa. Parang lubad na humigpit sa paa niya. Walang nakita kundi buntot na may kaliskis. Sinundan niya ito hanggang basement. Nakita niya ang nilalang, buong-buo na. Kasing lapad ng kotse. Ang kalahati ay tao. Ang ibaba, dambuhalang ahas. Lumunok ito ng tao ng buo. Narinig niya ang butong na babali. Hindi siya makagalaw. Biglang tumingin ang nilalang sa kanya. Ngumiti, parang kilala siya. Susunod, ikaw. Natuklasan niya ang pinakamasamang lihim. Hindi random ang pinipili ng nilalang. Mga empleyado, mga taong matagal sa mall. Unti-unting pinapalitan. May napansin siya sa salamin. Ang kanyang mata, may bahid ng dilaw. Nagsimulang mangati ang balat niya. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang gutom. Hindi normal. Hindi pagkain ang gusto niya. Naririnig niya ang boses sa ilalim. Bumalik ka. Hindi niya napansin na dumudulas na siya kaysa naglalakad.
na lumalamig ang katawan niya. At unti-unting, kumakapal ang balat. Isang araw, sinabi ng intercom, may nawawalang guard. Walang nagtanong kung sino. Normal na iyon. Sa basement B4, may bagong nilalang na nagkukubli sa dilim. Mas bata, mas mabilis, at kapag may batang naliligaw sa mall, may maririnig silang mahina, halika dito, tutulungan kita. At sa CCTV, isang mahabang anino ang dumudulas, sa ilalim ng mall, patuloy ang gutom, at hindi ito kailanman mawawala.